Hello guys, magandang araw. Ngayon po ay napakainit. Napakaganda pagka mainit. Kung kayo hinababanas, ako hinababanas din. Pero maganda ho kasi pwede tayo mag-aircon, libre naman. I-share ko lang po sa inyo kung paano po namin nagawa ito pong mga zero bill na bill sa Meralco. Tayo po kasi naka-jumper sa araw. I-share ko po sa inyo kung paano po natin ginawa. Ito na po yung ating metro ng ilaw. Taklubang ko lang yung ibang detalye. At ito po ay nakapangalan sa aking asawa. Ayan, Hermoso Miraisa Arbisu, yun po ang ating misis. Ito po ang ating latest na bill. Hindi po kasi dumating yung last bill natin. Ito po yung February. Tapos ito yung sinusundan niya, 0. Tapos yung sinusundan niya, 0. Ayan o, 0 po yan. Itlog po lahat yan. Pero mapapansin nyo dito sa bill, meron po tayong consumption. Ayan po, may nagamit naman tayo. Meron po tayong consumption dyan na makikita po natin dito, meron po tayong import energy na 110 kWh at meron po tayong nai-export. Ito po yung naibenta natin sa Meralco, 207 kWh. Mapapansin nyo, mas mataas yung export natin kesa doon sa na-import natin. Mas mababa nga lang ang presyo nito pag binibili ng Meralco sa atin. So ayan, ito po yung presyo niya, 6.75 yung bili nila sa atin. Pagka tayo naman yung gumamit is 12. Depende po yan, iba't iba po yung buwan-buwan eh. Nakadepende po kung ano po ang kanilang rate kada buwan. At ito pa po yung ibang bill po natin. Ayan, 0 pa din. 0. Marami pa po yung bill, puro 0 po yan. So yun guys, at kung itatanong nyo naman kung ano yung ating mga appliances na pinagagamitan, syempre meron po tayo ditong air fryer. Meron po tayo ditong water dispenser. Meron po tayo ditong electric kettle. Meron po tayo ditong induction cooker. Meron po tayo ditong electric stove. Meron po tayo ditong rice cooker. Ang laman po ay ito. Meron pa tayong sinaing. Meron po tayo ditong clip pan dahil para may nakatutok doon sa laruan ng mga bata. At meron po tayo ditong microwave oven. Meron po tayo ditong ref. Ayun pa ang isa. Dalawa po yung ref natin. Pero isa lang po ang ginagamit namin kasi wala po kaming ulam palagi. Tapos ang good news mga kaibigan, kung mapapansin nyo po, wala po tayong gasol. Hindi po tayo gumagamit ng gasol na lutuan. Ang ginagamit po natin ay electric po lahat. Ito pa po ang ginagamitan natin ng kuryente, ang ating 32 inches na TV. Meron po tayong CPU yung isa dyan, ginagamit natin pag-i-edit ng video. Ayan ang monitor niya. Meron tayong server na computer dito. At ito pa po yung dalawang client na computer natin na madalang na po nagko-computer. Meron po tayong printer at yan po naman ay hindi sabay-sabay ginagamit. Dito po sa kwarto ay meron po tayong ilaw, dalawa. Meron po tayong aircon na 1 horsepower. Ginagamit po natin yan ng 7 hours tuwing gabi at pagka po araw ay ginagamit pa rin po natin yan pagka po tayo inaantok at tayo gustong matulog. So dito guys, ito po yung ating off-grid setup. Smart off-grid setup natin. Yan po yung nakakabit na 1,400 watts na solar panel doon sa taas. Ngayon po kasi hapon na at ito na po yung oras ngayon, 5:33 PM. So mahina na po yung harvest natin. May voltage pa pero wala nang masyadong watts na pumapasok. Ayun, meron pa rin naman po unti-unti. Pero okay pa rin yan. Meron pa rin pong kuryente pumapasok dyan. So ngayon, ito po yung ating 1,400 watts na off-grid solar setup. At ito naman yung kanyang battery. Ang 200 AH 24 volts na Life PO4. Ito po, huwag nyo nang pansinin kasi ito po yung battery lang po ng ating e-bike na inassemble din po natin. At syempre ginagamit natin yan pagka malayo yung ating pinupuntahan. Dito naman, mapapansin natin mga kaibigan, ito naman yung ating grid tie setup. Ito po ang may nakakabit na 2 kW na solar panel doon sa taas. Tsaka ito po kasi 2 kW lang din itong ating inverter na ito. So, tayo po mga kaibigan ay naka-net metering din. Papakita ko po sa inyo yung ating metro. So, ayan guys, ang ating metro ng Meralco. Ayan, ini-apply din natin sa Meralco yan para po tayo makatipid maigi sa ating kuryente. So, ayan nga guys, nandito na tayo sa taas. At syempre, ito yung ating solar panel. Ito yung ating sinasabi ko po sa inyo na grid tie setup. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi kasama yung dalawa doon. Ito pong 8 pirasong solar panel na yan na nakakabit doon sa ating grid tie setup. Yan po ay 250 watts ang isa. Kaya po siya ay total of 2 kilowatt
na solar panel at solar setup natin. Yan po ay 2 kilowatt dahil siya po ay 250 watts ang isa na naka-net metering. Ayan po siya. Dito sa kabila, ito naman yung ating 1,400 watts na off-grid setup natin. Ayan, ito po siya. Ayan, dalawa rito na malaking panel po yan. Tapos 350 watts po ang isa. Ito po yung dalawa. Ayan. Tapos ito naman yung dalawang solar panel na pinagpraktisan ko noong 2016. Ginamit ko lang siya pang ilaw. Hanggang ngayon ginagamit pa rin po namin yan pang ilaw-ilaw. 12 volt setup po natin yan. At ginagamit pa rin po natin yan hanggang ngayon. Napapakinabangan pa rin natin. Diyan po nagsimula ang lahat. Diyan po tayo nag-practice kung paano po mag-DIY installation ng solar setup. Pero ito po, itong mga grid tie na yan at saka yung off-grid na malaking setup na yan, ay may kasama po akong nag-install niyan. At syempre kung gusto nyo rin po na magpa-install po sa inyong mga bahay, pwede po ninyo akong kontakin at i-message nyo po ako sa aking Facebook para po makapag-inquire po kayo kung magkano po ang aabutin kapag po nagpa-setup po kayo ng ganyan. Pwede po namin kayo set up ng ganyan. At syempre nakadepende pa rin po sa Meralco bill nyo kung magkano ang dapat na setup sa inyong bahay. At syempre nakadepende pa rin sa inyong budget kung kaya nyo suportahan yung pangangailangan sa inyong bahay. Pwede nyo naman po siyang gamitin as power saver lang. Pwede nyo siyang gamitin as katulad sa amin. Wala po kami binabayaran. So dito guys, meron po tayong real-time monitoring ng ating pong grid tie setup. Ito po siya, itong ating Solax portal. Ayan. Kahit po nasaan pong lugar po kayo, basta po meron po kayong internet, mamamonitor nyo po dyan. Lalagin ko lang. Mapapansin natin mga kaibigan ay meron na lang po tayong 37 watts na harvest ngayong oras na to. Kasi makikita natin is 5:46 PM na. At yun na lang yung ating harvest ngayon. Makikita rin natin dito sa application na ito kung gaano po kadami ang na-harvest natin sa buong maghapon, gaano na-harvest natin sa isang buwan, at kung gaano ang na-harvest natin sa loob ng isang taon. At kung gaano ang na-harvest natin simula nung ikinabit yung ating solar setup. So ayan, mapapansin po natin, ayan, total yield, meron po tayong 15,560 kilowatt hour. Ayan. At ito dito sa month ng ating April, 160 kilowatt hour na po tayo. At ngayong araw na ito, tayo po ay naka 10.9 kilowatt hour. Ito naman po yung ating off-grid setup. May monitoring din po ito pero hindi po siya ma-monitor sa malayo kasi siya po ay Bluetooth connection lang. Ito po yung ating Sako inverter. Ayan po siya. Mapapansin natin mga kaibigan, nakasulat din dyan kung ilang volts yung battery natin. Nakasulat dyan kung gaano kataas yung load ng ating inverter. Nakasulat din dyan kung gaano kataas yung ating nahaharvest na kuryente sa ating solar panel. Okay, kita rin dyan kung ilang percent pa po yung ating battery. Meron pa po itong extrang application pa ulit para po sa ating battery naman. Sa battery lang mismo. Kasi yung pong ating BMS na nakabit doon sa ating Life PO4 ay siya po ay merong Bluetooth connection at makikita natin dyan ang kanyang laman. Kung ilan pa po ang laman niya, kung mamamonitor natin dyan, makikita natin dyan kung balance yung mga cell ng ating Life PO4 battery. Mapapansin nyo rito is, diba sabi ko nga 200 AH yung ating battery. Tayo ngayon ay 190 AH na lang yung laman kasi nga ay alas 6 na ng hapon. Meron na lang po tayong 95% na laman ng ating battery. So ayan guys, tapos na natin, na-tour ko na kayo dito sa aming bahay na napakakalat. At maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nagkaroon po kayo ng idea kung paano po gumagana ang ating solar sa ating mga bahay. At syempre, kung talagang tatanungin niyo ako kung nakakatipid, sobrang nakakatipid po. At syempre, hindi po kayo natatakot sa brownout. Dahil po pag nag-brownout ang kapitbahay nyo, kayo lang ang meron. Kung kayo lang ang may solar sa inyong lugar. So hanggang dito na lang. Ingat po kayong lahat. Message na lang po kayo sa aking Facebook kung meron po kayong katanungan. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!